natin yung discussion sa strength of material under average shear stress naman yung topic. So the beam is supported by a pin at A and a short link BC. If P is equal to 15 km, determine the average shear stress developed in the pins A, B, and C. Each pin has diameter of 18 mm. Okay? So average shear stress ang pinapahanap. So mapapansin natin dito, yung binigay na connection, no? Sa A, B, and C, lahat yan in double shear, no? Okay, kasi pag ganyan yung itsura, tama? Paano natin nasabing double shear yan? Kasi di ba, nakaganito. Okay, sabihin natin ito yung force P, di ba? So ito, since dalawa yan, ang i-carry niyan ay tag P over 2 sila, no? Okay? Basically, kapag double shear lang naman, ang kaibahan lang naman niya sa single shear. Kapag single shear kasi ganito eh. Yan, isa lang, no? Yun, usually ganyan. No, ang kaibahan lang naman yan, i-divide mo lang yung force ng 2, no? Kasi nga double shear siya. Okay? So dito, meron na tayong diameter na binigay. Shear stress ang hinahanap. Di ba ang shear natin? Okay? Kapag shear stress, force over area, no? Ganito yung notation sa shear stress, no? Tau. Okay? So, kailangan natin yung force, no? So, pag nakuha natin yung force sa A, B, and C, divide mo lang ng cross-sectional area, which is given naman na yung diameter, no? Makuha mo na yung shear stress, no? Okay? So, take note, itong BC natin ay two-force member yan, no? Diba? Okay? So, pag ginawa natin yung free body diagram, ganito na lang yan, no? Ito yung A natin. Okay? Okay, pin yan, no? So, hinge. So, dalawa yan. May horizontal, may vertical. Then, yung 15 daw, so 30 na to, no? Kasi diba, 15, yung P natin ay 15, so 2P yan. So, 2 times 15 ay 30. Ito naman ay 60. Ito ay 60 din. Ito ay 15 kN kasi P lang yan eh. Tama? Tapos, ito ay 2 first member lang. So, pwede natin siyang pag-isahin na FBC. Okay? Ganyan na. Ito na yung ating free body diagram, no? Lagay lang natin yung distances. Okay? So, now, para natin mo solve to, summation moment tayo sa A or B, no? So, sa A na lang, no? Take note, ito ay 30 degrees. Okay? Summation moment sa A is equal to 0. Clockwise is positive. Okay, so we have here negative 30, 0.5, minus 60, moment arm, 1.5 plus 0.5, that is 2. Minus 60, 2 plus 1.5, 3.5, minus 15, 3.5 plus 1, 4.5. 4.5 plus 0.5, that is 5. Then, FBC, sine 30 degrees. Okay, kasi nga vertical component lang ng FBC yung may moment. Okay. Ayan. So, yan. Na-solve natin yung force sa BC, no? Okay. So, input na lang yan sa calcul, no? Negative 30 times 0.5 minus 60 times 2 minus 60, 3.5 minus 15 times 4.5. Wait. Then, plus 5 and sine 30. Shift solve natin. And that's 165 kN. Okay. Okay. So now, ito na yung ating force sa B and force sa C, no? Okay, bakit? Kasi nga, di ba, two force member yung BC natin, no? So, itong force BC, ayan na yung force na required natin sa B. And yan na rin yung sa C, no? Equal lang yan, no? Okay? Kasi two force member yung BC natin, eh. Diba? So now, summation force vertical naman tayo. Okay? So, 165 sine 30. Diba? Minus dalawang 60, diba? 60 times 2 na lang lalagay ko. 15 minus 30. Plus yung AY natin na unknown. Okay? Vertical force. So now, input lang yan. And 165 sine 30 minus 2 times 60 minus 30 minus 15 plus yung unknown natin na AY. Yan, shift solve lang. 82.5. Okay.
AY natin ay 82.5 kN. Okay? So now, summation forces X naman tayo. Okay? Dito, dalawa lang naman yung X eh. Yung component ng BX tsaka yung AX. Diba? Ng BC pala. Negative 165 cosine 30 plus AX is equal to 0. Ayan. So, ang AX natin ay negative 165 cosine 30 plus X. Ayan, 142.8942. Okay, 142.8942 kN. Okay? But still, since horizontal at vertical component ito, kailangan natin kunin yung resultant niyan, no? Simply square root ng 82.5 squared plus, ito store ko na lang pala to, no? Okay, para hindi tayo mag-round off. Okay? Itong nakuha natin na 142. Wait, sorry. Yan. I-store ko na lang siya sa A. Ito. Yan. Para hindi tayo mag-round off ng values. Okay, so now, to 82.5 squared plus yung in-store ko na AX sa A squared. 165 din, no? Okay, so pareha sila. 165. Okay. Okay. So now, since pare-parehas naman sila, sabi each pin daw, each pin has a diameter of 18, pare-parehas ng diameter yung A, B, and C, pare-parehas silang double shear, and parehas din ng force, which is 165. So, ibig sabihin, pare-parehas yung shear stress sa A, B, and C equal, no? So, pag-isahin na natin. Okay. Since parehas ng diameter, parehas ng force, parehas double shear, yung tau sa A, tau sa B, tau sa CI equal, which is 165 times 10 cube. Okay? Then, divide ng 2 no kasi double shear. Then, 18 squared. Yan. Diameter area lang ng circle, di ba? Pi over 4d squared. Yan. Times mo lang to ng 10 cube over 2 pi over 4 18 squared. 324.2045. 0.2045 MPa na to. No? Ito na yung ating answer, no? Okay, so ganun lang siya, no? Okay, once na makuha mo na yung force, okay, ang nadagdag lang naman dito is kapag double shear, single shear siya. Sa average shearing stress, no? Okay, so yan, ganyan lang natin siya sinolve yung ating problem, no? So, simply statics lang naman siya. Once na makuha mo yung force, again, divide mo lang nung cross-section, no? Cross-sectional area. Okay, so yun lang, no? So, thank you.